to reach sa promised land upang marating nila yung promised land na binigay sa kanila ng Panginoon at kung paano nila kinongker ang land of promise in spite sa mga giants na nakatira doon, kung paano nila tinalo yung mga tao na yun. Ito yung mga Pariseo na nakakaalam ng mga kanilang tunay na history. Ito yung mga council na ito. At sa ngayon, Paul was actually facing them to defend himself against the accusation that was heard unto him by those angry Jews, no? Ng mga galit na mga Diyos sa kanya. Okay? Then sabi dito, sabi ni Paul, while facing the council, he said, "Men and brethren." Brethren here, ang pag-address niya ng brethren bilang mga kapatid bilang mga kadugo niya. "I have lived in all good conscience before God until this day." The accusation, akusasyon kay Paul is that he was preaching against God conscience before God until this day. Meaning, ibig sabihin ni Paul, until this day, I committed no violence, I committed no evil things against God. Kaya sabi niya, until this day, nabuhay ako ng tama para sa Diyos. Ibig sabihin, pinapabulaanan ni Paul na mali ang akusasyon sa kanya. The thing is this, hindi lang nila talaga maintindihan ang turo ni Paul. Ang turo ni Paul is about the dispensation of the grace of God. At yung mga Jewish people noon, ang naintindihan naman nila is yung law ni Moses na para sa kanila. That is why kini-question nila yung turo ni Paul. Because these Jewish people were ignorant. Gamitin ko na lang yung word na ignorant. Of the things or of the program that was revealed by Jesus Christ to Paul. Basahon tabala sa Ephesians chapter 3. Bakit kung nasabi na ignorante ang mga Hudyo sa program o sa instruction na ibinigay kay Apostle Paul? Dahil tingnan mo sa Ephesians chapter 3, verse 1. Sabi dito, Ephesians chapter 3, verse 1, sabi dito ni Paul, "For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles." Paul became a prisoner of Jesus Christ. Para sa ating mga Gentiles. For you, Gentiles. Listen to this. "If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word." Saan daw ibinigay ang dispensation of the grace of God? Kay Paul, hindi sa grupo ni Peter. Kaya yung mga nag-akusar kay Paul, na mga Hudyo na galit kay Paul, dahil sa tinuturo ni Paul, ay hindi talaga sila nakakaalam at walang alam about the dispensation of the grace of God. The doctrine that is for us in this dispensation of the grace of God. Hindi nila alam yun, kaya galit sila ni Paul. So sa akala nila si Paul, malaki na yung kasalanan sa kanilang kultura, sa turo ng Diyos. Malaki na yung kasalanan ni Paul sa God, sa pagbayular sa utos ng God sa law. But sabi ni Paul, until today, I live, ano sabi ni Paul? I live in all good conscience
before God until this day. So, anong ginatry ko i-point? In the eyes of Jewish people, who do in the eyes of God. Because He was teaching different thing sa tinuturo nila. But, hindi ito ang kininikol that He made known unto me. As if He is the only person God revealed the mystery. Totoo naman eh. Dahil pa sila ni Pedro, hindi nila alam itong teaching ni Apostol Paul. So, balik tayo. Verse 2. So, nung sinabi na ni Paul na until this day I live a good conscience unto God until this day, alam mo anong nangyari? Next verse. Naawa ako kay Apostol Paul. Basahin niya next verse. Sabi verse 2, and the high priest, Ananias, commanded them that stood by him to smite him. Sinampal nila. Ha? Ngunit, sabi ni Paul, no? Verse 3, then said Paul unto him, God shall smite thee. Sabi ni Paul, God shall smite thee. Thou whited wall, for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law. Okay? So, according to this verse, ang pag-judge kay Paul was according the high priest was using the law in judging Apostol Paul. Sa pag-judge siya kay Apostol sa panahon ito, according to the verse, na ginagamit ni Ananias ang law. Okay? And commanded me to be smitten, but ang pagsakit, it is contrary to the law. The high priest used the law, their Jewish law, to judge Paul. But he also committed an act against the law by smiting Paul. Paano doon? Why? Bakit yun sinabi ni Paul? Anong basis ni Paul na sinabi niya nga pag-smite sa iya was actually contrary or against their Jewish law? What was Paul's basis? So, para maintindihan nato na kung ganang ni Paul, makadto kita sa Leviticus 19 verse 15. Leviticus 19 verse 15. So, abo ni ang law regarding sa pag-judge. Okay? Verse 15, unang tabasa. Then verse 35. We shall do no unrighteousness in judgment. So in judging a Jewish person, using the law of Moses, the law of God that was given to Moses, they must not judge unrighteously. And according to Paul, ang pag-smite sa iya is unrighteous. So, sabi dito, ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Verse 35, ye shall do no unrighteousness in judgment, in metyard, in way, or in mission. So Paul used this law of them, of the Jewish law, to what? To criticize yung pagsampal sa kanya.
it was unrighteous judgment according to Apostle Paul. Because actually, hindi pa naman siya tawag dito, nasintensyahan. He was still, at that moment, on trial against sa iya nga akusasyon na ginhaboy sa iya. So, there was yet judgment that was handed down. Hindi naman sila dapat mag-hand sa judgment, kundi ang Roman Empire. So, then sabi dito in verse 4, and they that stood by said, revilest thou God's high priest? Okay? Ano ba yung revilest ba? Ginanabutaw mo, ginahikuan mo, ginadisrespect mo ang God's high priest. So Paul answered in verse 5, then said Paul, I wish not, brethren, that he was the high priest. For it is written, thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. What does this mean? Paul was saying that hindi niya alam kung high priest pala yung nag-utos na sampalin siya. Kasi alam niya na hindi dapat magsalita ng masama sa high priest. Okay? So, but when Paul perceived that the one part were Sadducees, pwede na siyang patayin because he is now in the midst of them. Kung dumugo na siya, patay ka dito, talagang matay na siya. So as to make his defense acceptable or para mapaiway ang magpatay sa iya, nakita niya, napagtalino din ito, nakita niya yung mga tao na nakapaligid sa iya is composed of Pharisees and Sadducees. So, ang ginawa ni Paul, he created something na ma-divide ang atensyon ng mga tao. Bakit? Natanongin ko kayo. Paano ang atensyon ng mga tao? Israel's religious sect na naniniwala na may resurrection. Yung Sadducees, mga Hudiyo din na hindi naniniwala ng resurrection. Okay? So, at yung pumasok sa isip niya para madipinsahan yung sarili niya at maiwas yung atensyon sa kanya, nag-create siya ng isang sitwasyon na mag-argue yung mga tao. Kaya tingnan mo ang nangyari. Verse 6, and when Paul perceived that the one part of the Sadducees were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and resurrection of the dead, I am called in question. Which was true. Because si Paul, ang kanyang pinipreach is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. He believes that a person, a Jewish believer sa kingdom gospel must be resurrected in the future. Naniniwala si Paul na mayroong resurrection. Kaya tuwang-tuwa yung mga Pariseo. Sabi ni Paul, dahil dito, ako ngayon ay tinatrial. Dahil dito, ako ngayon ay tumatayo sa harap nyo at inaakusahan. Dahil ako ay nagturo na mayroong resurrection. Sinong tinuturo ni Paul na resurrect? Si Jesus Christ. Jesus Christ, believe that Jesus Christ died for your sins. He was buried and rose again the third day. Yan yung gospel. Yan yung gospel ng kaligtasan na tinuturo ni Apostle Paul. So tingnan nyo nangyari in this verse.
And when he had so said, nung masabi na ni Paul yun, na siya ay naniniwala sa resurrection, at yan yung reason kung bakit siya ngayon tinatrial. Sabi sa verse 7, and when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. So, nagkagulo na ngayon. No? Yung Sadducees ngayon, at saka yung Pharisees, there was a dissension against them, or mga paglalis. Paglalis. Nagkagulo, mayroong gulo sa kanila, no? Dahil nga itong Sadducees, hindi naniniwala ng resurrection, ang Pariseo naniniwala. So, it seems nga yung attention nila ngayon ay nanipat doon sa subject about resurrection at nawala kay Paul. But, alam naman natin na maya-maya, bumalik naman sa kanya. So, they were divided. Verse 8, for the Sadducees say, there is no resurrection, neither angel nor spirit. Ganyan. Meron ba itong sect ngayon na hindi naniniwala sa resurrection? Ang ano yata no? Saksi ni ba? Oh, saksi ni ba? Parang hindi. So, sabi dito, nor spirit, but the Pharisees confess the same. Verse 9, and there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees part arose and strove, saying, we find no evil in this man, but if a spirit of an angel had spoken to him, let us not fight against God. Dahil sa ginawa ni Paul, napagawa ng dissension between the Pharisee and the Sadducees, the result was favorable unto him. Nanging favorable sa kanyang result. No? Dahil yung mga skribo, alam niyo ba yung kung sino yung mga scribe? Anong ibig sabihin ng mga scribe sa panahon nila? Writer. Yung mga newsmen. Yan, scribe. The word scribe means write. Scribbler. Kaya yung ballpen nga may ngalan, scribbler. Writer, or in another term during the time or sa ating ngayon is mga newsmen. News writer. Yun, sa time na yun, sabi nila, and actually they are playing great role during the time, And sabi nila, and there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees, these scribes were part of the Pharisee group of the Pharisees. And sabi dito, arose and strove, saying, we find no evil in this man. O di ba, maganda para kay Paul? Sabi nila, wala kami nakitang masama sa taong ito. Okay? Wala kami nakitang masama na nagawa ng taong ito. Sabi niya dito, but if a spirit or an angel had spoken to him, let us not fight against God. Sabi nila, ngunit kung ang angel at ang spirit nagsasalita sa kanya, huwag na natin labanan yung Diyos. Yun ang sabi ng mga scribes na ito, which was favorable unto Paul. But in verse 10, and when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them and to bring him into the castle. So habang nagkakagulo sila, kasi ang nangyari noon, si Paul ay ipinaubaya sa kanila sa mga Jewish council na composed of Pharisees and Sadducees. Ipinaubaya nila si Paul na sa gitna nila. So habang tinitingnan sila ng chief captain, nung makita niya na nagkakagulo-gulo na, sa iniisip niya, pwedeng patayin na nila itong taong to. No? So kaya ang ginawa ng chief captain,
nag-order siya sa mga sundalo to forcefully take Paul from the Jewish council. Pwersahan nilang kinuha si Paul mula doon sa Jewish council, sa mga tao na yon, composed of Pharisees and Sadducees. Then saan nila nilagay si Paul? Ibinalik nila si Paul doon sa saan? Sa castle. Okay? Doon sa building, strong building, formidable building, na kung saan protection para hindi nila masaktan si Paul. Next verse, lantawan nyo ano. Tingnan nyo sa Bible nyo kung sino ang nakikita kay Paul. Sino yung nakimit-meeting kay Paul? Okay? So, kaya ang Book of Acts, ang isa sa maganda dito sa Book of Acts, dito mo makita ang meetings, personal meeting ni Jesus Christ at ni Apostle Paul. No? Kaya pinsan ko lang kanina mo, mga tali, ito ba? Nakawitness ka sa ila pag-istorya. Mga doha. That is how intimate Paul and Jesus Christ. Kaya no doubt, ako talagang walang katiting na hinala na si Paul ay fake or hindi tama ang tinuturo. Because for many times, Jesus Christ met Paul and revealed something unto him about the instruction, about our instruction from Romans to Bible. Hindi lang yan kasi isang beses niya binigay ni Jesus Christ kay Paul, maraming beses yan binibigay kay Paul. Kasi baka hindi naman ma-absorb lahat ng isip ni Paul kung isang meeting lang nila sabihin niya agad na lahat. Kaya it was revealed progressively while Paul was in his ministry to the Gentiles. Kaya nga, noong una, nag-baptize pa siya ng tubig, nung sinabihan na siya ni Cristo, Paul, tigil mo na yan, hindi na kailangan yan, hindi na rin siya nag-baptize ng tubig. Kaya sinabi niya dyan, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So that the cross of Christ, no, base maging walang epekto. So, tingnan mo, verse 11. And the night following, while he was in the castle, being protected by soldiers, the Roman soldiers, sabi dito, the Lord stood by him. Hindi itong last. Actually, hindi pa itong last. Dahil nung sa mga andun na siya sa room, nagkita pa sila ulit ni Jesus Christ. No, he was already in prison. So the Lord Jesus Christ stood by him and said, may sinabi siya kay Paul, be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Ano assurance yun kay Paul? Saul, sigurado that at this moment of time was relieved by fear of death. Bakit? Naniniwala ba kayo si Paul hindi natatakot mamatay? Natatakot din mamatay, di ba? Dahil kahit alam niya na sa heaven siya pupunta, pag namatay siya, after pag-rapture, madali siya doon, but still, nakaka-feel din yun ng takot at mamatay. Kaya tingnan mo, sigurado, nung malaman niya na magti-testify pa siya sa Rome to bear witness the name of Jesus Christ in Rome, sigurado, sabi ni Paul, alam niya, hindi pa ako mamamatay dito sa Jerusalem. Di ba? Paano ka makatestify sa Rome kung mamamatay ka na sa Jerusalem? Kaya, at this moment of time, Paul was relieved of fear of death.
Because God assured him, Jesus Christ assured him that he will travel to Rome, to be in Rome, to bear Jesus Christ's name there at Rome. Okay? So, amot lang sa inyo. Pero ako, pag kita ko ng verse, damo tayong gahampang sa isip ko. Damo tayong gahampang sa isip ko. Paano kaya mag-istorya si Paul kang si Jesus Christ? No? Ako na, guro, kanami, guro, bayag-bayag ko sa ni Jesus Christ. Paul, I miss you, Paul. Di ba? Gamo na ako si Jesus Christ kay Paul, no? Intimacy. No? Gapo si Paul kay Jesus Christ, gapo si Jesus Christ kay Paul. No? Ayan. Pwede man hindi because si Jesus Christ glorified na at the time. No? Pwede man hindi. Pwede man nga in distance. But stood by Him. Kung sila stood by Him, napitay. Di ba? Stood by Him. Pwede pag-akbay. Pwede sila nami, no? Mapinsan mo? Pinsan lagi. Pag times ang corporate rapture, bala nyo, sa pag-rapture sa aton, soul rapture, we cannot face Jesus Christ without a body. Soul alone cannot face Jesus Christ in His judgment set. That is why pag rapture sa aton, insigida, we will wear our body waiting for us in heaven. Then at that moment, we will appear in Christ's judgment. Amo na siya matabo. We will face Christ wearing our heavenly body. Our soul alone cannot meet Jesus Christ. We will also wear our body that is waiting for us there in heaven in order for us to face Jesus Christ. So, verse 12, he was assured of bearing witness Christ's name in Rome. And in verse 12, and when it was day, nung araw na, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Ari na naman. May mga ari na naman ng mga Judio. Sa pagkaumaga na, may mga Jews na naman na nagbow. Sabi nila, hindi kami kakain, hindi kami iinom kung hindi namin mapatay si Paul. Ilan sila? Ilan sila? Ha? 40. 40 ka mga Jews. No? They have the number. They have the number. Then, ang gagawin nila, itong 40 na ito, nag-conspired sila, to tell their plan to the chief priest. Okay? So, sabi dito, and they came to the chief priests and elders and said, we have bound ourselves under a great curse, and we will eat nothing until we have slain Paul. Itong mga tao na ito talagang interesado, dedikado, not to eat something until they slay Paul. Verse 15, now therefore, ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him, and we, or ever we, he come near or ready to kill him. Wow, ito na naman. Ang sama, ito mga evil talaga itong mga Hudyo na ito.
So they conspired, 40 of them, and they talked to the chief priest, sabi nila, sabihin nyo sa chief captain na papuntahin si Paul ulit sa inyo, sa mga council, dahil meron kayong i-inquire pa tungkol sa kanya, meron pa kayong tanong, at kami, pupunta kami, kunin namin siya at papatayin namin siya. So that was their plan. That was their assassination plan against Paul. Talagang delikado sila, napapatay na nila si Paul at all cost, kahit magsinungaling pa sila. Bubalahin nyo yung chief captain. Sabi nyo, maitatanong pa kayo. Kaya papababain siya sa inyo at sa time na yan, sa salida kami, kukunin namin at papatayin na namin siya. Anong nangyari? In the next verses, buti na lang mayroong pamangkin si Paul, yung anak ng kapatid niya nakadinig. No? Sabi dito, verse 16, and when Paul's sister's son heard of their lying in wait, yung kanilang plano, he went and entered into the castle and told Paul, pinagtapat niya kay Paul, Paul, Uncle, namin sabi mo ito, Uncle, hindi Uncle ito. Uncle, hindi, bakit yung sa, mag-pronounce daw niya, Uncle. No, Uncle. Hindi Uncle. No? Pangit daw. Oh. Assuming tama yan ha, tatanungin ko kayo. Ano sa English yung agila? Kung ganun gamit yung pronounce na yun. Eagle. Ano? Eagle. Yung bukol. Patawa lang yun para hindi kayo antukin. Bukil. Diba? So sabi nito, Uncle, sabi ni Isaiah, may plano sila sa iyo. Sabi ni kanyang pamangkin, may plano sila sa iyo. Napapuntahin ka doon, pinagtapat niya. So, alam nyo, all things work together. At this moment of time, all things work together according to the will of God. Because it is God's will that Paul should bear his name to Rome. At Rome. That is why all things work together for the freedom of Paul at this moment of time, na hindi siya mapatay in Jerusalem. Kaya tingnan mo, bakit nadilig yan? Sikritong bagay yan. Kasi pag nagplano ka, dapat talaga sikrito para hindi mabisto. But bakit nabisto? Because all things work together, no, according to God's will. And God's will at this moment of time that Paul must stay alive for a moment so that he can bear Jesus' name at Rome. Okay? So kaya nangyari ito. Kaya verse 17, then Paul called one of the centurions unto him and said, bring this young man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him. So he took him and brought him to the chief captain, and said, Paul, the prisoner, called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who had something to say unto thee. So siling ni Paul sa centurion, dalhin mo nga itong pamangkin ko, doon sa chief captain, meron siya sasabihin. So dinala ng soldier, at dinala niya doon. Then verse 19, then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately, and asked him, what is that thou hast to tell me? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Then the young man actually told him according their plan of laying wait against Paul. Verse 20, and he said, the Jews have agreed to desire there that thou wouldest bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly,
But do not thou yield unto them, for they lie in wait for him of them more than 40 men, which have bound themselves with an oath that they will neither eat nor drink till they kill him. And now they are ready looking for a promise from thee. So the chief captain then let the young man depart, and charge him, See thou tell no man that thou hast showed these things to me. And he called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, and spearmen 200 at the third hour of the night. Third hour of the night is what? 7, 8, 9. 9 o'clock of the night. Okay? Third hour of the night. So, sabi dito, ito na yun. Third hour of the night. Verse 24, and provide them beasts that they may set Paul on and bring him safe unto Felix the governor. So, ang nangyari, Paul, hindi na siya ulit nag-face pa sa council, but he was brought by the chief captain unto Felix, the Roman governor at that time. Okay? So, dinala siya kay Felix, the Roman governor. And he wrote a letter after this manner. So, the chief captain wrote a letter addressed to Felix. Verse 26, Claudius, ito yung content ng letter. Claudius Lysias unto most excellent governor Felix, sending greeting. This man, referring to Paul, this man was taken of the Jews and should have been killed of them. Then came I with an army and rescued him, having understood that he was a Roman. Tingnan mo ha. A privilege. Being a Roman at the time was a great help. No? If you are a Roman at the time, malaking tulong din yung pagiging Roman ni Paul. He was given importance or extra care by these Roman soldiers. Being a Roman, verse 28, and when I would have known the cause, wherefore they accused him about, I brought him forth into their council, whom I perceived to be accused of question of their law. So alam na alam ng chief captain na the issue that was heard against him was the issue against their law, their sect, okay, their belief. Then, but to have nothing laid to his church worthy of death and or of ban. So sabi ng chief captain, ang issue that was accused against him was concerning or issue of their law. But there was none that was accused against him worthy of death and ban. So sabi ng chief captain, yung akusan sa kanya, wala naman, hindi naman pwede na ikulong siya o patayin siya. Okay? So, verse 29, verse 30, and when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also, to say before thee what they had against him. Farewell. That was the content of water. So, Paul was turned over unto Felix, the Roman governor, so that their accuser should also go there, and the governor will listen to both sides and make a judgment concerning this issue against Paul. Yan yung recommendation ng chief captain.
So, at alam naman natin yung mangyayari sa mga sunod na mga verses. Sabi dito, verse 31, Then the soldier, as it was commanded them, took Paul and brought him by night to Antipatris. On the morrow, they left horsemen. They left the horsemen to go with him and returned to the castle. So when they came to Caesarea, delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. And when the governor had read the letter, he asked of what province he was, and when he understood that he was of Cilicia, si Paul taga Cilicia, sabi ito, sabi ng verse 35, I will hear thee, and said he, when thine accuser also come, and he commanded him to keep in Herod's judgment hall. So, this is the whole thing that happened in Acts chapter 23. Paul faced the Jewish council in Jerusalem. Then, there was no finality about his case during the time, but Jesus Christ met him in the castle at night, during night, then assured him that he will be at Rome to bear Jesus Christ's name at Rome. Then, he was actually, there was a plot against his life by 40 Jewish people who vowed not to eat and drink anything until his name Paul. But Paul was brought by the chief captain because he was informed of their plan. Paul was brought by the chief captain to Governor Felix. So Governor Felix promised Paul that here his case will be heard by him by the time his accuser will go also to Caesarea to listen or to accuse Paul, to air their accuse to Felix. So, verse 24, makikita na natin doon yung pag-trial kay Paul at maganda ang pangyayari dito. Dahil yung gobernador, muntik na rin sanang ma-save. Okay? But, alam naman natin that Paul, sabi nga dito sa kanilang end na trial, na si Paul dapat kanyang pakawalan kung hindi lang. Tingnan mo God's will din talaga ang masunod. Dahil nga sabi dito ni Felix, sabi niya kung hindi lang daw nag-appeal si Paul na magpupunta siya sa Rome and will face trial in Rome, pakawalan na sana siya ni Felix. Okay? Ng gobernador. But all things work together. It may be evil or good according to the will. Will Hidya sa Diyos makadto na si Paul sa Rome to testify and to bear his name in Rome also. At alam na natin na pagdating na doon ni Paul, hindi na siya makaalis doon. Doon na siya mamamatay. But matagal-tagal pa naman. At makikita pa natin yung kanyang travel, how he traveled from Israel, from Caesarea to Rome. Makikita pa natin yon. Malapit na tayo matapos sa Book of Romans, and somebody told me, requested me to start ng Romans. Then, kadamo nag-request, no? Brad, tani dugangan mo pa, lawin mo Bible study para matapos na ito dasi ang 30 epistles. So, hindi ko makaya. Hindi ko makaya. Actually, yung plano ko mandi, tani, may alam ang Bible study yung mga rason. So,
Bawo, pero hindi pa ginadayon dahil subaw ka hindi sako pa. No? So subaw pa ito sa Wednesday, Saturday. So kung madagdagan pa natin, there are some requests from our brothers, no? Somewhere in Mindanao, na dagdagan pa natin Bible study. Kag gusto nila ang series sa Romans hasta matapos ang Book of Philemon. Sabi nga nila, bayan mo na muna yung iba, Brad. Pwede kasi Genesis, kung i-series natin yan, baka hindi pa natin lang matapos yung Genesis, mag-rapture na. Sayang yung Romans to Philemon na hindi natin maintindihan, mag-isip. So, Romans to Philemon, si-series natin sunod, but gusto ko isang gabi sa isang book. At dito, isang book na naman. But, ang sabi nila, Brad, yung iyong audio kung Sunday hindi mag-didinig mo. No? So, kaplano ako mabakal sa atong sound system na na magamit mapakal ito lapel, makaristong na nagamit ko sa muna para ipasto ang audio na. Mabiti ang dito online. Nahinayang sila sa atong series na hindi nila mag because of audio deficiency. Let us pray, makabakal na sa atong gamit mga maayo sa audio na. So, any question? Any question? So, kadwa kinakabisita with regard to salvation, gusto ko gid maklaro. Unang-una, kay Ma'am Jo, o kay Sir David, no? David? Ha? Delphine. No? Gusto ko ya kag inang atong diya prayer, kaya magbuwak ka mo diya, sigurado na ka mo nga nakabidik ka mo sa gospel of Christ. Forget alay nga, hindi alay tanan nga kinahanglan maintindihan yung tanan. No? Amo ni ang ginapamangkot yung mga daw pinadudahan nyo hindi nyo man ma-absorb kayo nga maintindihan tanan mo. Ang pinaka-importante kita maintindihan ang salvation sa ano ang pamagi sa Diyos ang salvation natin para luwas. Okay? So it was explained no, para sa luwa. It was explained sa panahon ni Dan na yung salvation. So, hindi kita subong ginanang tuo sa Diyos sa magpatay sapat. Huwag tayo gisubok sila para malawas kita. Sila lang itong inandaan sa ilang panahon, sila Abel. Balo pa, ang danger, pwede ka mo magtutubang rin. Ang danger, kung hindi natin sundon ang pamagis ang Diyos, hindi kita maluwas. Tagaan mo sa example, ang tao nga hindi naluwas nila. Gawin mo sunod sa example ng Diyos. Sa procedure sa Diyos. Ang yayagin mo lain. Ang instructions ng Diyos, you believe in me, in God, then kill an animal, then offer it as a burnt offering. So, sinusulong na ina. So, may isa katao na hindi siya naluwas, kaya lain niya ginimo. Pero nag-offer man siya. So, pares malaya ang niya gin-offer, Lord, ang akong pagkamataro na mong i-offer ko sa imo, wala siya naman. Sino na? Sino na ang tao din nga hindi naluwas? Si Cain. So, correct na siguro na. Si Cain. Hindi. Ano yan? Nag-offer man siya. Nabilib man siya sa Diyos. Ang sign na nag-offer siya, nabilib siya sa Diyos kaya nag-offer siya. But wala yung isunod na pamagi sa Diyos. Ang iya gin-offer, imbis na sapat, ang gin-offer niya, ang iya utan. Ang tanong, inabis niya, mo iya gin-offer. Why siya maluwas? Ang gusto ko ipensindi, sa kada panahon, may lain-lain na kaluwasan ng Diyos. Hindi sa siguro nasa hell siya. Ha? Nasa hell sila yun. Si Cain? Yes. Kaya mo na ba sa Biblia, you are not saved. You are in hell. Temporary pa lang na. Grabe na nga antos dito, pero temporary pa lang na. Pagkapot sa white throne judgment, hindi ko siya luwas.
Pagkabot din, panahon ko siya, matumawa ni Kristo, masahan sa kaya no, wala siya sa book of life, kaya nalan. Dito na sa inyo, ilan sa pintuan. Ako na to ang eternity, final destination. Hell is different from lake of fire. Okay? Wala sa fire. Ang hell, may arak man. It is hot also. But hindi ipalita tumalik like this. Okay? So, pagkabot kay Noah, ang mga dapat ikulawasan, lain man. So, ang kaluwasan ni Abel, ni Noah, hindi ka na pwede sundo. Magkatuuman ko sa Diyos, mapatay ko sapat, ang sinubod. Manipukual ka. Hindi niya sa nato ng kaluwasan. Isa ni Boga na hindi kaluwasan. Kaya nga, wala tayong isugo, parehas ito. Kapag kay Abraham, nagdalig pa bata yan, kasi patani. Amo tuya mo, ang isugo na patay mo bata, halad sa ako. Ba't din ilisan pa sa Ginoo, sa sapat, huwag maging patay. But, amo tuya, pagkatapos kay Abraham, ay harap pag-isugo ka, patay mo bata. Okay naman, kay Abraham na lang to. Kung wala itong insulog ni Abraham, hindi siya malawa. Ba't insulog niya? Mariluwa siya. But God gave him the replacement. Pagkabot ni Moses, dito ka lang pag isang bulo. Moral laws, then commandment. Pag-iban pag hindi ng mga ceremonial laws. So, kita, hindi tayo pwede mag-iwas. Kita pwede tayo mag-iwas. Kung labot ka. Isa, ano naman ang galing mo? Alam mo na, may mga simbahan na tulog. Sundon ka lang ang mga law. Kung hindi ka ni, mahimulang ka mayo. Kaya ang law, mayo na mo. Ang law, nagambali mo ka mayo. So, ang mga tao subong, kasi hindi ko ay makamigal, hindi mo sa law, hindi mo man ang pangito. That is already following the law. Kung gayon mo ka mayo, because ang law at tulog sa mayo. Hindi ka nila maliwas. Kaya nga, ilan na yung kaluwasan, isa naman din tayo sinakatayin ni Moses. Why hindi na nila kaluwasan? Ang kaluwasan naman sa Gentiles, sinakatay, i-bless nila Israel, tagaan nila Israel ulit. Then, mapaidalog sila or ma-change citizenship sila. Ano ba yung tawag sila sa mga katong? Ma-migrate, ma-higo silang diyo. Mabako sila sa citizenship, mag-join sila sa nation Israel. Ang muna nila kaluwasan sa Gentiles. Okay? So, pag-abot ni John the Baptist, bulatong ko, tanan diri nga law, moral law, ceremonial laws, then tinulangan mo ni John Baptist, magturo ka mo ang tindang na tinala ka, then sila ni John the Baptist magpabaptize kay Diyos. Nagdamo pa rin. No? Hindi ko limuon ka na subong, which is, ang muna gina-apply subong sa mga pastors, hindi ka na paliwas. Kaya ilan na sa panahon ni John Baptist. Gusto mo ko yun, di ba yung pinaglalang magpabaptize ka sa Wala na rin ako. Sasawag ka na rin mo. Ang aray nila pinangatod ko. Pag ako, di ba yung kay Jesus Christ, nagdugangan mo eh. Sige nga, tuo ka mo. Yan, sundon nyo ang tuo ka mo sa Diyos. Magsunod ka mo sa balaod. Magharap ka mo sa apat. Sinugri. Magpabaptismo ka mo tubig. Ano pa gin? Tuo ka mo ako na ang misaya. Sino niya pagin sa iban, ibaligyan ang inyong pagkabutan pag sumunod ako. Nag-budlay pag ikatuwasan din. No? Para na sa Israel, para sa lingkil, nga mangin buliyo, pero lingkil, why labot, kung hindi kayo minutiyo, ay kayo tuwasan ako. Amo na pagkakos, hindi nga tayo naman lingkil na. Pagkamatay ni Kristo, bayad na dito sa mga kasalanan sa mga tao na nagtuo sa Iglesia sa Old Testament. Pag nagsaka siya sa langit, pagsaka niya sa langit, hining Israel, bitagaan sa katuig ng grace period. Ang mga apostoles nagwali, tuo pa mo si Kristo. At kung inyong ipatay, amo na to siya ang ato Isaya. Magpabaptize ka mo, kaihatag ng tindang. Nireject nila si Kristo, ipatay nila si Stephen. Ang klase ng baptism ko lang, ang baptism. Tubig. Ito na, ang baptism ko. Dili-ari pa na dili sa Japon. Sa panahon, sa mga apostoles, dili sa Book of Acts. Alin sa Book of Acts, hasta sa chapter 7. As 1 chapter 7, sa panahon sa mga apostoles. Sila Peter, si Paul yan. Si Paul, kontraya pa ni sila.
kontraya pa sa Kristo, di sa mapati sa Kristo na naliwas. Okay? So, pagsaka ng Kristo, sa Resulanin, 1 year ni, nanaw sa liwat, iliwas siya si Paul. May ginsugid siya kay Paul. Sige, Paul, ang kaliwasan subong hindi na parehas tuloy. Hindi na kinangan ng pagpiso, hindi na kinangan na ang magsunod sa law, nagpalaon ni Moses, hindi na kinangan ang circumcision, hindi na kinangan para sa mga Diyos. Why na kinangan ano ang kaliwasan subong? Natuwa lang sila nga, ako nagpatay, bayad sa ila sa lahat, dito ko ako nag-arap sa. That is why, ang mga kaliwasan subong by faith, by grace, by faith alone, sa ginimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. So, that is why matingala, kung matingala niya si Kristo, repent sila. As a nation, tinanggal nila mag-repent, ilain na nila Diyos na, hindi na ang Diyos ang nilalagad nila, dito yung tinanggal nila mag-repent. Repent, mag-change. Kaya nila practices. Hindi wala tayong i-repent, wala pa tayong mag-repent, bayaran na natin sa langit, pasayo na kita. Ang aton na natin niya tinanatuhan ka nila para mangit aton niya kaluwasan. Pero ang aton niya sa langit. Hindi pa din bayaran mo. Bayad na, hindi mo sa way ka pa matawo. Bayad na, hindi mo sala. Then, bayad mo sala, pero kinalang mabilib para makatong mo ng kaluwasan. Pag hindi ka lang bilib, then ang imo mas sala, hindi man mapatawan. Ibayaran din ang kalawasan, but ang forgiveness ng imo sa imo kasalanan, mabato mo ang forgiveness once ka bilib ka na sa gospel of the Lord. Kasi Kristo, di na buong nabalaw. Pagkatapos sini, pag-rapture sini, tayo naman din ang kalawasan, kasi nag-itabugtay din sa tribulation period. Budlay ni kabuhi. Katapos ang piko katuloy. Pagkabot pag-hari ni Kristo, lain naman ang daan pamaki sa Diyos. Ha? So, that is why, kung hindi makaintindi ang tao, nabaw lang, tandaan nyo ni, basta ang preacher na nagatundok, pwede yung sindi sa Bible, ang itundok niya, di tayo, ang direct, at iwag, no, ang direct sila nawa, so hindi si Kristo. Ano sila kabalo? Sa sinimatay, kasama lamang. Matthew 15:24. Sa tayong na ina, Matthew 15:24. Amo ng ministry ni Kristo sa unod. Matthew 15:24. And Jesus said unto them, how many loaves have you? Matthew 15:24. Ating Lord. Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Sa iya earthly ministry, si ni Kristo, dinamalan niya ang kananay tuman. Niyaway ko rin padala sa bahan. Kundi padala ako sa mga nawala na mga kabaktahan sa Kristo. So, dinita namin yung kanabal ni Kristo, why? Para sa atin nga, hindi. Para sa Kristo. That is why sabi ni Kristo, ang kaluwasan sinamatay, John 4:22, wala, John 4:22. John 4:22, ang kaluwasan ko no, para lang sa Israel. 4:22. You dare worship me, you know not what. You know what you worship for salvation of the Jews. Tamo? Sa iya earthly ministry, salvation is of the Jews. Ang Gentiles, hindi kaya maluwas, kailangan mo yung amang. Maging Jewish, kailangan mo na yung transfer citizenship para kabaluwas. So, ang Gentile din, lagi pag-asa, because salvation is of the Jews. But din pag-abot nila din sa Acts chapter 9, basahan. Acts 9:15. Oh. Acts 9:15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is the chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and Ah. the children of Israel. Kita mo? Gentiles diri way labot, dogs. Hindi way labot sa programa sa Diyos diri ang Gentile. But pag-abot diri ka sa Acts 9, pagduwa siya kay Paul, siling ni Jesus Christ, tatlo siya
siya dalangkon para magdala sa akong ngalan sa mga Gentile, sa mga kings, kag sa mga anak ni Israel. Kung siningon ang ministry ni Paul sa time na ini, para sa taranita. Para sa taranita. Samtang din ang ministry ni Jesus Christ para lamang sa Diyo. So ang mga pastor subong, mga religion, hindi nagawa sa nagtudlo, kuha sila sa thesis, okay lang na itudlo mo kung ano natabo ko rin the time, but hindi mo na pag-i-practice. Halimbawa, kung masilita nga ini, ginsalat ni para sa ibang Genesis. Kung ang Genesis para na sa imo, nga hindi mo sundon ng ginsubo kayo mo. O, tanda lang na wala na mo arka, kaya sinuwa lang ng ginsubo, hindi na kita. Kasi mga paong na iban. Wala kita niya for our information. Nakabalo kita, naman, hindi mo kali kung nakatawag yung create lang sa Diyos, from das, that is a very valuable information para natin. But hindi i-apply ka itong gawin na tayo mo. Through ano na tayo, ang galing na tawag na niya, conception. Ang galing na bata na tayo, procreation na tayo. Appropriate na kita sa bali sa union sa mga bali sa lalaki. Sila yung create, nabaran na, sila first human being sa earth. Okay? Pero hindi na ginagawa sa siguro nag-create siya, procreation na. So, kabalo kita masinuwa, may baha. Pero wala television kung may wala ka. At least, nakakabalo man kita kung ngunit ka mag sige sa Diyos, hindi ko nakabaan. That is a very good information. Nagwala na ito. Kabalo kita may binatang kay Abraham, may promise kay Abraham. Na earth, mahalit sila din, he will become a great nation, hindi ang nakaliwa. Pero kabalo mo, bitawag na rin ng kita. Ang problema sa mga nagtutulog sa mga, hindi na nakalo sila. Para sa Israel, para sa body ni Christ, tulog na sa Christ. That is a curse or hindi tama na pagtulog. Dahil ang atong nahirapan sundon, tumanon ang alibig na bawal ng salvation. Hindi kita maluwasan din nila, sila man hindi man maluwas. Ang dala niya na tao sa buong po hindi maluwas. The problem is that ang Israelia, because of their hard-headedness, na blinded din sila. That is why, alas ko lang hindi rin yung nagtatulog na Kristo ang nila na wala kang gatong sa buong Kristo. Ano may gatong siya o yung siya? Problema, sila sumamatuo kay Kristo may Misaya, inan-working na program, hindi ako sila luwas, kaya sila sa time sa distribution. So, ang makaluwas din ang subong niya, 1 Corinthians 15:1. Matuwa na si Kristo na matay, subong ay sa panahon na nasulitan. Kung magtuo ka din kay Kristo, siya Misaya mo, hindi ka maluwas. Kaya nga ini ang program subong for the Diyos, and at the same time, non-functioning. Puspon. Ari pa na dire, pagkatapos ng rapture, hindi na masugod naman. Sugpon niya yung ito. Oh? Di ba nakamapay mo before us? Usually kasi sila or Be specific. Namatay before us, saved or individual. Ang saved, sa times of dispensation of grace, natutulong. Sulong ng kaluluwa. Kahulat sa rapture. Ako pa ni rapture mo ni siya ang God's only way for us to go to heaven. Ang wala ni pamagis ang Diyos para makatatko kita sa langit is rapture. So, matulog nila sa spirit of the soul. Soul and spirit are two different things. Yes. So, Genesis, kasawang para sila. Genesis chapter, pag-create sa Ginoo, pag-create. Yes. And the Lord
Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. So, flesh, and breath into his nostril, the breath of life, and man became a living soul. So, ang human being is composed of dust, which is flesh, spirit that gives life, then soul na mo lang ikaw. So, pag namatay ng tao, luwas man kayo hindi luwas, ang spirit mabalik sa Diyos. So, ang spirit, ang naanoy sa das. Hindi. Halin siya sa Diyos. Amo to siyang breath. Sa ginpuno niya ng tao. So, spirit came from God. So, pag namatay ang tao, luwas chapter 12 verse 7. Ecclesiastes 12 verse 7. Ecclesiastes 12:7. Makapagkasa. That is why ganito wala ng spirit, hindi makatalo sa tao. Kaya mo na nag-give life. So, sanggipon na sa Diyos ang das. Na ikaw, pruwan na makakawin. Pag-break ng spirit, hindi pa na sa bulak. Hindi ba spirit? So, pagbalik sila, balik na ito sa Diyos, ang body, the dust, the dust, hindi makatong kalakaron. May madalang yun sa sumunod na pala. Oh, yeah. Soul is a pala. That's a remember what we have. Oh, soul is So, din makatong soul. Wala mo naman mission. So, nabala kung din makatong soul sa time. Okay, no, Luke chapter 16. Hindi na naman kailan ko din makatong soul. Verse verse of Isaiah, verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fair sockets to the ear. Dito na yun. And there Wala yun. Dito na yun. next. Wala yun. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the Lord came and licked his sores. But it came to pass that the beggar died, and his spirit was entered into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being eternal, and took Abraham apart off and Lazarus. Okay. So, diin ko ng kantong soul. Diin na nga sila sa ng kanto, Abraham's bosom. Ara na siya sa idalog sa earth na ton, Abraham's bosom, itawag na siya ng paradise. Dito ka kanto ang ila soul. Ang ila nga ang dust, ang body, nakanto sa dust, gabalik sa dust. Ang spirit, gabalik sa Diyos. Ang soul dito sa Abraham's bosom. Ang luwas ha, sila sa roon, luwas. Dito sa Abraham's bosom, paradise na siya. Ang rich man din, sa hell. So dito ka kanto ang kalag. Ang spirit, gabalik sa Diyos. Ang lawas, gabalik sa duta. Ang kalag, kanto sa Abraham's bosom, kung luwas. Ang hindi luwas na kalag, kanto sa hell. Okay? Sa panahon naman sa grasya, siling ni Paul, din yung katong kalag. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Thessalonians chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant that when the Gentiles are asleep, that ye sorrow not, even as others suffer. Okay? Wala yun. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also receive the Jesus will not be. Okay? Wala yun. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain until the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
Kita mo, amo na ni mga rapture. So, batulog sa tanya, sa time ni Ladria, sa kingdom people, sa earthly people, ang napatay na luwas ito sa Abraham's bosom, sa paradise, mahulat sila sa ila resurrection dire, pabalik ni Christ, masunod sila sa kingdom. Hindi sila mag-stand. Ang napatay naman diri nga luwas, batulog na mahulat nga magpanaw si Kristo dyan sa air, then for mga angels, kag ma-shout ng mga angels para mag-gising tayo. Then, ang magpatulog sa trumpet, then pagkatapos na, magpamata na, ang natutulog ng mga patay, i-rapture kita dito sa air, meet the Lord, then dadalhin kita dito sa amo siya ang location sa mga kalak na patay luwas. Ang hindi luwas, ato tanan sa air. So, panamit tayo. Kung siguro naman, once na balaan nyo na, magkaroon ka, makaangkol kita sa desire, kasugiran na natong family. Yung depend, no? Kaya muna kung luwas niya din, tapos yung may pamilya ka, mga bata mo, wala ka balusin na. No? Dapat. No? At is why, ako sa mga tingalaman ko, mga ngalay, hindi rin kaluwas na, mga ngalay mo niya dili, may repent diri, may pabaptize ka pa diri, mga sunod ka pa sa ilaw, ulo ko. Kasi ang maray ko i-divide na, ang mo pala yung para sa ato, hindi ka na, pila ka rin niya, pila niya sa ato. Baka mo pinilay naman instruction. Hindi na, ari, 1 Corinthians 1:7. 1 Corinthians 1:17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest this according to Diri sa ilaya, ang baptizo, mga luwas kita, part kita sa salvation. Sa ila. No? Pagkabot din sa ato niya, ang baptizo, water baptizo, will make the cross of Christ. Kasi sa ligan pa si tao, luwas ko yan, yung pabaptize ko. Imbis na masilin sila na, luwas ako ba yung mga sa gospel. Tugahan ka nila sa kaya man, tungkol ka niwag sila galit, wala sa kabaluhan mo niyang atong instruction, hindi sila nagawa. Matthew, Mark, tapos may sila kabalo, hindi nila naintindihan na naman ni Cristo ay ang nag-send to the Jews. Klaro na. Ang iba naman may intereses, dahil ang iba naman yan, gusto sa ila ministry. Kung diri sila, kapangayos sila tayo, sabihin nila, ano to, Cristo na talaga siya. Parta na yung ilang nila, kasi hindi ako para sa kaluwasan. Nanaog-naogan nila, wala ko ay building, siguro nakatin ka ba sa mga denomination? Why Domingo ay hindi kakabati na wala na istorya pagkibat? Puro patanong istorya ng mga Baptist, mga Pentecostal, tanayang saksi nilo, puro patanong istorya. Papatindong ka mo ni, papatindong ka building, para namin, para ito. Pero tanaw mo si Apostle Paul, house to house. Home church. Dito sila mag-register sa balay ni PB, dito sila matuod sa balay ng mga anak. Pag-ibig ka lang, kapag ka lang sa busong ni Abraham. Example lang ba doon? Ito niya, ano? Sa namatay sila sa busong Ito pala ito, kaya rin pa nila resurrection, no? Pabalik ni Cristo si kami, ano ba nila resurrection? Kaya sila din. Ano to sila, they are being comforted.
Sarap buhay mo. Dito sa... sa... ang hindi natutulog lang. Hindi nga nalilin mo ka natutulog. Separate na yung program. Separate na yung program nila para na sa earthly people sa Diyos. Hindi ka lahat yung people. They have the different program, different because we rightly divide the Bible. To rightly divide the Bible is time past for Israel, but now this present dispensation is for us. But now, in the future of the rapture, Israel time past. So, dapat i-rightly divide lang siya. Hindi mo naman rightly divide, sige, kakuha, diri, hindi na yung instruction. Ano na siya ang essence ng rightly divide. You have to rightly divide and apply sa instruction niyo para sa iyo. Hindi ka mangagawa sa iban. So, dali lang tayo maintindihan ng Bible. Basa mo sa mga verse na bala na para sa iyo. Hindi na siya basa ko na hindi mo basahon dito na hindi ako basa mo tayo ng Bible. But, hindi mo ni-apply. Hindi mo ang salvation dali, hindi mo pagkuha yung dili ka maluwas. Hindi mo maluwas. Para sa subok, accept Christ as your personal Savior. Hindi ka maluwas. John 3:16, for God so loved the world that He gave. Ang mga salvation nila, hindi ka maluwas na. Because ang salvation subok is death, burial, and resurrection. So ang John 3:16, wala na blood, wala cross. That was the birth of Christ, and that is good news for Israel because their king been born already. Okay? The king that will reign over them as eternal king, the king of kings, na tao na. Good news ko sila. Pag kung magtuo sila nga si Kristo na itong Isaiah na tao ko, salvation pa. Sa ato, hindi. But ang muna di ako yung tundok sa talang subong. So, ang mga nila maluoy na lang po sa mga ano po, maluoy na lang matawag nila po sa maluoy sa mga yes. Then, ma-explain natin sir. Hindi ka ask question. Hindi ka ask question. Any question. Atong tingin. Most trabaho sa mga denomination, while preaching, hindi ka na halimbawa, nag-preach niyo, kaya di, kaysa magpunggo ka lang sa salita, magpunggo ka lang sa ang tanan niya hindi luwas na buhi. Makagbigilig sa time sa mga forward sa great. Ang tanan niya nga luwas na buhi, rapture. Ang tanan ito ka napatay na luwas man, yung basa mo din na, you will be raised and you will meet the Lord in the air. Hindi sila luwas, mabuhi sila Hindi rin na sila yung buhi o luwas na bali na rin na sila. Hindi rin na ito sila. Ang mga luwas yan, alin pa dito, sa prophetic program na masunod sa kanila sa Israel, hindi sila panahon para masunod si kasi I thought ko naman so I was thinking, sino na iban na sa hell na? Kasi hell mabuhay pa nga pagkatapos ang 7 years, ang rapture, ang luwas na itong, ang tanan ng buhi na tao hindi luwas, ma-undergo sa 7 years tribulation. Pagkatapos ng 7 years tribulation, grabe na siyang kasakit. Pagkatapos 7 years tribulation, manawag na si Kristo ulit sa langit. Establish niya yung kingdom. So, ang tanan ito nga naluwas, hindi kaya dan, mga earthly people
Talaga na luwas, pakatulog rin, basta rin, banaw na sila talagang patayo na luwas. Then, talagang sila resurrected body, masunod sila sa kita. May start sila sa kingdom ni Kristo sa kalibutan. So, makita mo na si Etan, makita mo na si Abel, makita na hindi mga mabuko. Ang mga naluwas sa pamahagi sa Diyos. May mga mabuot na wala nagsunod sa kaluwasan ng Panginoon, hindi mo ito sunod. Yes. Hindi ka mamit si Abraham, Noah, because they are earthly people of God. You know? Earthly people sila sa Diyos. Kita yan. Hindi ang mga ginaluwas subong sa Diyos para sa kanya sa langit. Amo na nga may rapture. Ang purpose ng rapture, para dalawang kita doon sa langit. Kaya hindi man tayo makakadto dito sa ating mga kagulingan. Kailangan rapture din. Then, hindi tayo mapinpoint ang year. Basta Acts 9 ang isa. Acts 9. Pagliwas kay Paul, siya ang unang member sa Church na Body of Christ. Pagliwas kay Kristo. Siya hindi na siya maluwas din mo sa programa sa Israel, hindi na siya maluwas. Siya dali ang taga-persecute sa nila na Peter. So, hindi na siya maluwas siya sa grasya. Sa gospel. Yes, si Paul. Our apostol. Siya ang apostol. Yes. Siya ang unang member sa Church. Hindi mo yung tadiyan ako. Tatulog tayo sa langit. Ang 12 apostles na yan, ang tawala, sa body ni Christ, isa lang apostol, si Paul. Sa ila 12. Naman kaya may 12 na bata sila. Ang nakakumpos ang Israel is 12 tribes of Israel. Ang 12 tribes si Judah, si Asher, Benjamin, Joseph, hindi ka pusukan sa pusin. So, kada isa na tribo, may isa ka apostol. Ang trabaho silang 12 apostol. Ang trabaho sila sa 12 apostol na para maging judges sila sa para na sila judges. Kaya ngayon mo lang, nasalag na sila. Nanyaman niya. Ikaw nung different, may pangakot ka? Sila. So, masi ka ma? Willing ka mag-Bible study yan kung yung mga friends mo, wala yung Bible study. Wala yung doon na, hindi ka mo sa para mag-Bible pa, wala